Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Sa nakaraang aralin, natutuhan natin ang mga pangyayari at pagbabago sa lipunan matapos ang pananakop ng mga Amerikano at Hapones. Ngayon ay atin namang tatalakayin kung ano ang mga kinaharap ng mga Pilipino matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at paano ito natugunan ng mga Pilipino. Bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang maiisa-isa ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at matatalakay mo ang naging pagtugon sa mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon sa mga ito. Masusuri mo ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at mapapahalagahan mo ang pagsisikap ng mga Pilipino para sa kasarinlan nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nalaman mo na ang mga layunin na dapat mong matutuhan. Ngayon naman ay iyong lilinangin ang mga kaalamang ito sa tulong ng mga teksto na sadyang inihanda upang maging batayan ng inyong impormasyon. Bago simulan ang pagtalakay sa aralin, magtanong tayo sa mga kasapi ng pamilya. Maaaring kina lolo, lola, nanay, tatay, tiyo, tiya, ate o kuya. Batay sa kanilang napanood, nabasa o narinig tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Panuto, magtanong tayo sa mga kasapi ng pamilyang maaaring kina lolo, lola, nanay, tatay, tiyo, tiya, ate o kuya. Ang gabay na tanong, ano sa palagay mo ang mga naging suliranin ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Mga kasama sa bahay, suliranin pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sabi ni Lolo, ang mga naging suliranin daw, bumagsak ang ekonomiya. Sabi naman ni Lola, ang suliranin daw ay tungkol naman sa kapayapaan at kaayusan. Ang kay tatay, suliranin daw sa lipunan. At ang kay nanay ay ang suliranin natin sa pananalapi ng bansa. Matapos nating malaman ang mga naging tugon o kasagutan ng ating mga kasama sa bahay tungkol sa mga naging suliranin ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ating balikan ang mga pangyayari matapos nito. Tunay na malaki ang epekto ng nasabing digmaan sa buhay ng mga Pilipino. Lalo na sa panahong iyon ay bago pa lamang tayo naghahanda sa pagsasarili matapos ang pananakop ng mga Espanyol at Estados Unidos. Isang malaking hamon sa bagong pamahalaan ang kalagayan ng bansa matapos ang digmaan. Tiyaga at katatagan ng loob ang kinakailangan upang muling isaayos ang mga bayan at lungsod na sinira ng labanan. Ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972, dito dadaloy ang ating talakayan. Unahin natin ang pagbagsak ng ekonomiya. Malaking pinsala ang idinulot ng digmaan sa bansa. Libo-libong buhay ang nawala at maraming ari-arian ang nasira. Kasama na rito ang mga hayop na katulong sa pagsasaka, industriya, pabrika at bahay kalakal. Lumaganap ang kahirapan dahil sa kawalan ng hanap buhay ng mga mamamayan. Hindi magamit ang mga pasilidad sa transportasyon tulad ng mga lansangan, tulay at sasakyang pandagat at panghimpapawid. Nasira rin ang mga patubig at sakahan. Bunga nito, humina ang produksyon ng bansa at nagkulang sa pagkain ang mga Pilipino. Napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Malaking suliranin ng pamahalaan ang muling pagpapaunlad ng kabuhayan. Pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Inuna ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay sa mga proyektong pang-infrastruktura.
Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Suliranin din ang kapayapaan at kaayusan sa bansa pagkatapos ng digmaan. Dahil sa kakulangan ng mga trabahong maaaring pasukan at pagkaabalahan, natuon ang pansin ng nakararami sa mas madaling paraan upang magkapera. Lumaganap ang nakawan at hold up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. Dahil dito, nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Higit na nagpalubha sa kalagayan ng bansa ang suliranin sa pagsasaka. Nagpatuloy ang kawalan ng gana ng mga magsasaka laban sa mayayamang hasindero. Marami sa mga ito ang naging hook o kasapi ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o Hukbalahap. Nagsimula ang Hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahon ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, tumanggi ang mga Huk na isuko ang kanilang mga sandata nang hindi ipagkaloob ng pamahalaan ang kanilang kahilingan sa reformang pansakahan. Komunismo, sosyalismo ang ideolohiya ng mga Huk. Layunin nila na pabagsakin ang pamahalaan. Lumaban sila sa pamahalaan at inakit ang mga hindi nasisiyahang magsasaka o magsasaka na umanib sa kanila. Maraming magsasaka ang sumali lalo na sa gitnang Luzon na naging sentro ng pakikibaka ng samahan. Matinding hirap at pagdurusa ang naging epekto ng nagdaang digmaan sa Pilipinas. Yan ay isa sa mga suliraning panlipunan. Kapos sa pagkain ang mga mamamayan lalo na sa mga lugar na sentro ng labanan. Nanirahan ang marami sa dikit-dikit at sira-sirang mga bahay at gusali. Buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan sa panahong ito. Dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Nawala ng tiwala ang mga tao sa isa't isa, lumaganap ang katiwalian, ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan sa pagpapayaman at nagkaroon ng pandaraya at suhulan sa pamahalaan. Isa pang suliranin ng bansa noong pagkatapos ng digmaan ay ang kakapusan ng pananalapi. Pagkatapos ng digmaan, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Kakaunti lamang ang natirang salapi sa kaban ng bayan. Nahirapang makalikom ng buwis ang pamahalaan sapagkat walang hanap buhay ang karamihan sa mga mamamayan. Natigil din ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog. Maaaring buksan ang link na ito upang lubos na maunawaan ang aralin. Ngayon, natutunan na natin ang mga suliranin ng Republika matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na gawain. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Hanapin ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hanapin ang 5 salita. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Ang mga nahanap na salita: katiwalian, hanap buhay, panlipunan, kapayapaan, at pananalapi. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Panuto, suriing mabuti ang pangungusap. Isulat ang T kung tama, kung mali, isulat ang M. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Number 1. Tumaas ang halaga ng mga bilihin dahil sa kakulangan ng paninda at salapi. Tama sagot, T. Tama. Number 2. Naging maayos ang ekonomiya. Madaming hanap buhay ang nagbukas sa mga tao. Tama sagot, M. Mali. Number 3. Lumaganap ang nakawan dahil sa kakulangan ng pagkakakitaan. Tama sagot, T. Tama. Number 4. Buy and sell ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Tama sagot, T. Tama. Number 5. Naging madali sa pamahalaan ang makalikom ng buwis sapagkat maraming mamamayan ang may hanap buhay. Tamang sagot, M. Mali.
Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Panuto, piliin ang naging mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarilan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ng mga Pilipino. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang mga pamimilian, letter A, pagbagsak ng ekonomiya, letter B, suliranin sa kapayapaan at kaayusan, letter C, suliraning panlipunan, and letter D, kakapusan ng pananalapi. Number 1. Ginamit ng mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan na magpayaman. Tamang sagot, letter C, suliraning panlipunan. Number 2. Humina ang produksyon at nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. Tamang sagot, letter A, pagbagsak ng ekonomiya. Number 3. Maraming magsasaka ang sumanib sa hukbalahap dahil sa kawalan nila ng gana sa mga mayayamang sendero. Tamang sagot, letter B, suliranin sa kapayapaan at kaayusan. Number 4. Nahirapan ang pamahalaan na makalikom ng buwis sapagkat maraming mamamayan ang walang hanap buhay. Tamang sagot, letter D, kakapusan ng pananalapi. And number 5. Marami ang nakalimot ng kagandahang asal at pamantayang moral sa lipunan dahil sa walang katiyakan sa buhay. Tamang sagot, letter C, suliraning panlipunan. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, sa mga napag-aralang suliranin at hamon ng pamahalaan pagkatapos ng ikalawang digmaan, itala ang mga naging epekto nito sa mga mamamayan. Suliranin at hamon sa kasarilan, ang mga suliranin, pagbagsak ng ekonomiya, kapayapaan at kaayusan, suliraning panlipunan at kakapusan ng pananalapi. Ang pagbagsak ng ekonomiya, ang epekto, humina ang produksyon ng bansa at nagkulang sa pagkain. Ang mga Pilipino, napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Ang suliranin sa kapayapaan at kaayusan ang naging epekto, lumaganap ang nakawat at hold-up sa mga lungsod, bayan at maging sa mga lalawigan. Dahil dito nanganib ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa masasamang elemento ng lipunan. Ang suliraning panlipunan, ang epekto, dahil sa kakulangan ng paninda at salapi, tumaas ang halaga ng mga bilihin, nalimot ng marami ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan, nawala ng tiwala ang mga tao sa isa't isa, lumaganap ang katiwalian. Ang suliranin naman sa kakapusan ng pananalapi, ang naging epekto, natigil ang pakikipagkalakal o pakikipagkalakalan sa ibang bansa dahil nahinto ang produksyon ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, asukal at niyog. Ngayon naman gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, puna ng graphic organizer ng mga naging tugon sa mga suliranin pagkatapos ng digmaan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang mga naging tugon sa mga suliranin ng bansa. Una, pinatatag nito ang agrikultura, kalakalan at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Inuna ang pagpapagawa at pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay sa mga proyektong pang-infrastruktura. Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Pinasigla ang panloob at panlabas na kalakalan, pinaunlad ang sistema ng transportasyon at pinabilis ang linya ng komunikasyon. Atin ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Gumawa ng slogan sa isang long bond paper tungkol sa mga suliranin at hamon sa kasarilan at naging tugon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Gamitin ang rubrics na magiging batayan sa pagmamarka. Ang aking nalikhang slogan, ikalawang digmaang pandaigdig, Pinoy di nagpadaig, hamon at suliranin, harapin ng kapit-bisig. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Panuto, ipaliwanag sa iyong sariling pananaw, gumawa ng reaksyon kung paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang ikalawang digmaang pandaigdig. Basahin, dahil sa kawalan ng katiyakan sa buhay, nalimot ng maraming mga Pilipino ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan.
Ang aking naging reaksyon, nakakalungkot na isipin na humantong sa ganitong sitwasyon ng ating mga kababayan, dala ng matinding pangangailangan. Masakit mang isipin pero lahat ay gagawin ng mga Pilipino para lang mabuhay at maitaguyod ang kanilang pamilya. Kahit sa anumang paraan, maging ito man ay labag sa kanilang kagustuhan. Sana ay hindi na maulit pang muli ang ganitong klase ng trahedya sa ating mga kababayan. Basahin, napabayaan ang pagluluwas ng mga produkto na nagbunga ng kakapusan sa pananalapi ng pamahalaan. Ang aking reaksyon, hindi sana nangyari ang ganito kung hindi nagkaroon ng mga digmaan. Tunay ngang walang maidudulot na mabuti ang pakikidigma o pakikipagdigma dahil sa huli walang panalo. Lahat tayo ay talo dahil sa dami ng buhay at kabuhayang na nawala. Nawa ay hindi na maulit muli ang madilim na bahaging ito ng ating kasaysayan. Ngayon gawin natin ang mga performance task sa gawain sa pagkatuto bilang 8. Panuto, pumili ng isang gawaing angkop sa iyong interes at kakayahan. Maaaring pumili ng isang suliranin na naging pagtugon dito ng pamahalaan. Ang mga pagpipilian mong pwede mong gawin, gumuhit ng isang poster, sumulat ng sanaysay, sumulat ng tula, at lumikha ng reflection paper. Ang aking naiguhit na poster, ang pwede mong isulat na sanaysay. Maraming naging suliranin ang ating bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, bumagsak ang ating ekonomiya, marami ang nawalan ng hanap buhay at kabuhayan. Bunga nito, maraming tao ang nagutom, lumaganap ang krimen gaya ng hold-up at pagnanakaw. Ang mga tao ay nangamba para sa kanilang mga buhay, nagsara ang mga industriya at mga pabrika, gayon din ang produksyon mula sa agrikultura. Marami ang nalugi, ang negosyo at nawalan ng pera, kaya mas lalong tumindi ang kahirapang nadarama. Di naglaon dahil sa pagsusumikap ng pamahalaan at mga mamamayan ay unti-unting bumangon ang ating ekonomiya. Binuksan ang mga industriya, pinagawa ang mga kalsada at umunlad ang sektor ng agrikultura. Bunga nito, dumami ang nagkaroon ng oportunidad na makapaghanap buhay. Nabawasan ang krimen at bumalik ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Tunay nga na tayong mga Pilipino ay sinubok ng pangalawang digmaang pandaigdig, pero ito rin ang nagpatunay na tayong mga Pilipino ay matatag at handa sa anumang hamon at pagsubok sa buhay. Dalangin ko na sana ay hindi na muling maulit ang madilim na bahaging ito ng ating kasaysayan. Pwede ka rin sumulat ng tula, ang tula na aking nalikha, pinamagatang Kislap ng Pag-asa. Kawawang bayan ko, lugmok sa kahirapan, trahedya at pasakit, dulot ng digmaan. Mga tao'y nagkakagulo, hindi magkaintindihan kung ano ang gagawin, sa puso'y may alinlangan. Bagsak ang ekonomiya, produksyon at kalakalan. Kaguluhan at krimen, talamak sa lipunan. Mga tao ay gutom, kumakalam ang tiyan, nababalot ng dilim ang buong sambayanan. Pero hindi natulog ang ating pamahalaan sa mga suliranin. Tugon ay inilaan, ekonomiya ay pinasigla, binuksan mga industriya, transportasyon at komunikasyon, maging ang agrikultura. Si Juan ay naging panatag, nagkaroon ng hanap buhay, unti-unting bumangon sa pagkagulapay. Sana ay di na maulit yugto ng kasaysayan dahil walang mabuting dulot ang giyera o digmaan. Ang pwede mong gawing reaction or reflection paper, masasalamin sa ikalawang digmaang pandaigdig ang hirap na dinanas ng ating mga kababayan, pagbagsak ng ekonomiya, paglaganap ng krimen, kawalan ng hanap buhay, kaayusan at kapayapaan. Tunay na mahirap mabuhay sa ganitong kalagayan, kaya ang mga kababayan natin ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya, makaraos lamang sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kung hindi nagsumikap ang mga pinuno ng pamahalaan maging ang ating mga kababayan, marahil ay nagtagal pa ang hirap na kanilang kinalalagyan. Dahil na rin sa pagtutulungan ng karamihan ay unti-unting bumangon ang ating bansa. Isa itong patunay na basta sama-sama at nagkakaisa, malalampasahan ang anumang pagsubok na nakaharang. Malaking aral sa ating mga Pilipino ang dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagpapakita ito na kahit kailan walang magandang dulot ang digmaan sa buhay nating mga tao, dahil sa huli lahat tayo ay talo. Ang kabuhayan, kapayapaan, kaibigan, pamilya at higit sa lahat maging ang ating mga sariling buhay ay mawawala dahil sa digmaan.
magsilbi ng aral ito sa ating lahat na hindi sagot ang digmaan sa mga hindi pagkakaunawaan dahil naniniwala ako na ang lahat ay nadaraan sa mabuting usapan. Napag-aralan na natin at natutuhan na ang mga suliranin at mga naging tugon ng pamahalaan dito. Pumili ng suliranin noon na maaaring nararanasan sa panahon ngayon. Bilang isang mag-aaral, paano ka tutulong sa pamahalaan o sa komunidad na iyong kinabibilangan? Ang aking sagot, isa sa mga suliranin natin sa kasalukuyan ay ang paglaganap ng krimen gaya ng pagnanakaw at hold-up. Bilang isang mag-aaral, makatutulong ako sa ating pamayanan sa pamamagitan ng pagsusumbong sa kinauukulan gaya ng sa mga pulis at sa aming barangay captain kung may makita akong krimen na nangyayari sa aming pamayanan. Hindi ako magdadalawang isip at matatakot na isumbong ang aking nasaksihan dahil naniniwala ako na hindi bulag ang ating batas at mapananagot kung sino man ang may sala. Bukod dito, imumungkahi ko sa aming barangay na magpakabit ng mga CCTV sa mga estratehitikong lugar upang mabantayan ang sino mang gustong gumawa ng krimen. Ating sagutan ang isa pang gawain, panuto, isulat ang SP kung ang pahayag ay nagpapakita ng suliraning pangkabuhayan at T kung tugon sa suliranin. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1. Pagkatapos ng digmaan, dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Tamang sagot, SP. Number 2. Nagsimula ang hukbalahap bilang samahang gerilya noong panahong ng mga Hapones. Tamang sagot, T. Number 3. Buy and sell ng anumang bagay ang naging pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan. Tamang sagot, T. Number 4. Dumanas ng krisis sa pananalapi ang pamahalaan. Tamang sagot, SP. Number 5. Lumikha rin ng mga hanap buhay ang pamahalaan upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga tao. Tamang sagot, T. Matapos mapagdaanan ang maraming pagsubok na humamon sa kakayanan upang maging ganap ang pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin ngayon, ay magagawa mo nang ihayag ng buong pagmamalaki ang iyong mga natutunan. Panuto, gumawa ng kahawig na graphic organizer sa iyong sagutang papel at ihalahad dito ang iyong natutuhan at kahalagahan nito. Ang aking mga natutuhan na isa-isa ko ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Natalakay ko rin ang mga naging pagtugon sa mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon dito ng pamahalaan. Nasuri ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ang naging kahalagahan nito para sa akin, napahalagahan ko ang mga pagsisikap ng mga Pilipino para sa kasarinlan nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At kung paano ko ito isasabuhay ko ito sa pamamagitan ng pag-alaala sa naging buhay ng mga tao noong panahon na ikalawang digmaang pandaigdig at akin itong ikwekwento sa aking mga kaibigan para malaman din nila ang kahalagahan ng mga pangyayari sa panahong iyon. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.